Hello kasama! Hi kasama! This is Eugel Evangelista ang makakasama niyo sa panibagong kwentuhan at kamustahan. This is Jane Galang sa panibagong damayan, iyakan at tawanan. Dahil dito, di ka nag-iisa. Dahil ito ang pod, kasama ka. Ito ang ating episode 1. Feel the feelings. Magandang araw sa ating lahat! Sa episode na ito, kakasama nga pala natin ang mga naggagandang dilag from Rizal, Pasig, Antipolo at Cavite na sila Jessa, Jam, Irene, and Jane Melanie Galang. Isang malaking palakpakan naman dyan, guys! Yes! Welcome, maganda raw! Yes. Tayo ulit. Gusto niyo yun? Maganda! Talaga pa, talaga. Sama-sama din. Grabe yung bigay ng second sem sa atin. Grabe yung pagod na binibigay niya. Pero biruin mo yun, almost 1.5 years na lang gagraduate na tayo. Na-excite na ba kayo? Or Yes, feeling niyo sure. parang half-baked pa? Sa kayo guys, anong thoughts niyo doon sa graduation? Feeling niyo ba prepared ka na or half-baked pa? Ikaw, Irene. Ako, feeling ko hindi pa ako prepared. Parang pakiramdam ko masyado pang maraming kailangan gawin. Feeling ko hindi ko pa kaya. Bagay kasi parang di ba? Ang dami pang gagawin. Tapos parang yung iba, parang hindi naman natin masyado nagagawa. And saka parang wala din tayong motivation na gawin kasi di ba face to face, wala naman. Agree ako dyan sa Ikaw, sinabi. Jessa. Medyo napapaisip nga ako ngayon kasi ang daming gagawin tapos ang init pa, di ba? Sobra! Dagdag yan. Mainit pa dyan sa inyo. Parang oven! Kape. Very Filipino. Kahit mainit, nagkakapi pa din. Yes. Di ba? Mainit sa mainit. Guilty here. Guilty. Guilty. Lalo na daming gagawin. Ikaw, Jane. Yun nga, parang dami nila lahat ng sunod-sunod sila. Ang daming physical pain kasi grabe, sakit ng likod ko yun. Nga, back to back pa yung pain, side A, side B. Huwag na natin i-elaborate yung back-to-back, pero at least imagine nila yung meaning ng back-to-back. Naalala ko yung sinabi ni Jay nung isang araw. May mga papatumbahin tayo mga subject. Wow! Pero nauna tayo matumba, ganun. Tayo natumba. Tayo na yung matutumba. Delikado yun, guys. Pero kailangan mapatumba natin sila in a good way. Ikaw, Ate Jam, anong thoughts mo about dun? Katulad din kay Irene, parang feeling ko di pa ako ready graduate kasi parang gagraduate ako nang walang alam. Alam mo yun, akala ko, di ba, nung nag-start yung online class, akala ko mag-a-adjust or masasana yung katawan ko, yung isip ko, na parang, eto na yun, parang eto na, accept na lang natin. Pero alam mo yun, parang ang dami, abang patagal ng patagal, lalo rin pabigat ng pabigat yung Yes, nararamdaman. true yan. True. Sobra. True. Alam mo yun, Sobra. parang hindi nag-adjust, gano'n. Kaya parang nakakapagod. Pero kasi wala tayong magagawa, isipin natin, ay next year, ito na, parang makakamit na din natin yun, di ba? Yung Kaya, pinapakilala imbis na agad tayo sa reality Oo, pero hindi totoo. tayo prepared. Totoo. Yun nga. ayun. Ang hirap kasi talaga nung Gawa lang ng gawa, pero parang hindi na natin na-absorb kung ano ba talaga Comply lang ng comply. Oo, Totoo. tama ka dyan. Walang motivation. Totoo. Ikaw ba yung Ayun. Jai? Kamusta? Ako, okay naman sa akin, pero same sentiments din ng sayo na, oo nga no, parang dito na face na tayo sa reality na hindi siya fairy tale like na kapag kami mga ganitong pandemya na matatapos agad. Parang nung umpisa pa lang, ramdam mo na, ay okay, kaya ko tong mag-adjust dito kasi nung face to face naman dati, nung new norm, naka-adjust ako, why not ganito, ano lang yan, pandemic lang yan, kaya pero habang tumatagal, parang oo nga no, nare-realize mo na nakakaubos. Hindi, nauubos na yung, aside sa pera mo, nauubos yung pera mo, nauubos yung, pagod mo, tsaka yung sanity mo, parang nakakaubos din siya ng sanity na, laging bahay na lang, bahay na naman, gigising ako, bahay na naman, nasa na yung mga nakakausap ko Walang natin? mapuntahan Oo, yun yan eh. Siguro yun din yung isa sa pinaka-ano niya na walang sort of release. Kaya parang okay no, ang Ang ganda hirap. sobrang hirap niya na. Pero ang ganda kasi bagay siya dito sa usapan natin for today. Yes. Yan.
Okay, ready na ba kayo sa episode ay sa question number 1 natin? Eto, sabi dito sa question number 1 natin, ano daw yung usually na nafe-feel natin kapag pagod tayo? O kaya yung mga may mga nangyari na hindi magaganda sa iyo for the entire day or week? Ikaw, Jess, anong nafe-feel mo sa mga ganong bagay? Ako, pag may hindi nangyari, halimbawa sa akin, siyempre, andyan yung mag-overthink ako. Andyan yung, ang feeling ko, parang hindi ko ginawa yung best ko, ganun. Tapos andyan din yung mafe-feel ko. Ang dami kong maiisip na hindi ko naman dapat isipin. Pero wala eh. Yun talaga yung nangyayari. Oo, totoo yan. Ikaw, Ate John. Ako, sa totoo lang, tinutulog ko kasi. Tapos, pag nasa higaan na ako, alam mo, hindi na ako makatulog. Kasi iisipin ko na lang nang iisipin yung May mga isip mo na, Oo, parang pagod ka, pero hindi ka makapagpahinga. Parang gusto ng katawan mo na magpahinga, pero hindi mo magawa. Kaya minsan hindi ko alam kung totoo bang pagod ako, yung nararamdaman ko ba, dala ba to ng pagod ko, or may iba pa bang emotion na naka-attach. Kaya yun, tinutulog ko, pero hindi, ang hirap. Hirap talaga. Oo, mahirap. Mahirap yung ganyan. Yung Oo, parang parang- inaanto ka, diba? Tapos biglang, ay, oo nga pala. Nandun yung reality. Oo, nawawala. Ikaw, Love. ayun, sa akin naman, parang kagaya din kina Jess at saka kay Jam. Minsan naman, ang ginagawa ko naman, kumakain ako. Parang nag-stress eating na ako kasi parang naisip ko na kain na lang tayo para hindi na natin maisip yung mga problema, ganon. Pero minsan nag-overthink pa mamaya, ganito, ganyan, ganon. Sana ganito na lang yung ginawa ko. O kaya matutulog na lang ako. Oo. Ayun, nagwa-what ifs na lang na sana ganito na lang yung ginawa ko para hindi umabot sa point na gano'n. Tapos may stress ka na, kakain ka na lang nakakain. Kahit di naman halata sa akin. Super blessed siya sa aspect na yon kasi kahit stress eating siya, hindi siya Anong natama. bless? May Parang struggle blessing yun ng yun mga eh. gustong tumaba Kasi ako gusto din tumaba. Oo. Sa akin, blessing siya kasi tabain ako eh. Pero alam ko, struggle yan kay... Lalo na dito sa susunod natin kay Jane Mary. Grabe. Ikaw. Sabi ka sa akin Kasi ito gusto niya talaga Lalo tumawa, sa'yo. pero hindi talaga siya Oo, nagsasabi. kasi hindi talaga. Hindi talaga. Eh, yun nga. Dagdag sa stressors, di ako tumataba kahit anong kain ko. Yun nga, pag pagod ka, parang same din sa kanila. Parang halos same lang naman yung tinutulog. Pero ako usually pag nagsistop ako pag pagod. Nagsistop ako, sabi ko, kaya ko pa ba ito? Parang hindi na kasi talaga. Parang ang hirap kasi na magpapahinga ka pero hindi ka naman talaga nagpahinga. Parang natulog ka pero yung tulog mo, natulog ka ba talaga? Kasi parang walang essence yung pahinga mo. Kasi hanggang pagtulog mo, iisipin mo, alam, may gagawin pa ako sa ganitong subject. Yung kahit natulog ka, feeling mo pagod ka pa din. Oo, yun. Parang nasan yung totoong pahinga sa panahon ngayon? Kasi parang hindi ko mahanap, parang ganun. Oo. Di ba dati usually ang pahinga mo? Kapag ka nasa school ka, ang pahinga mo nasa bahay. Pero Oo, ngayon, yun. nasa bahay Nasa ka. bahay. So, asan yung Oo, pahinga mo kung nasa walang bahay ka pahinga. din, di ba? Oo. Parang hindi mo Doon na hindi mo naipon ramdam yung yung stress. pahinga. Oo. Oo. Kasi di ba, kadalasan pagka galing ka sa stressful events, parang may mga dinadaanan ka, 7-Eleven, mga, di ba, may divert bahay kasi pahinga mo, saan mo i-divert yung attention sa CR, sa pusa, sa mga halaman, parang oo nga, ang hirap nga. Ngayon wala talaga, kaya parang ang hirap nga, no? Sa akin naman yung ginagawa ko pag pagod ako. Actually sa akin medyo siya, ang weird niya, kasi sa akin iniisip ko kung yung pagod ba niya is worth it ba yung pagod, or yung napagod ako kasi sawa na ako doing it. Kasi for example, di ba kasama tayo sa org from IPSA and also from my outside organization. Ambition Philippines, please like. Yes, may pa-plug. Sa mga araw na I feel like na may naambag ako na maganda sa ibang tao. Halimbawa, may nagawa akong duties dito sa org ko sa IPSA. May nagawa din ako na duty ko sa org sa Ambition. Masasabi ko yung pagod ko is pagod na worth it. Pero pag yung dumating din naman yung mga bagay, mga araw na napagod lang ako kasi sawa na akong gawin yung mga ginagawa ko, parang okay, o nga no? Parang doon magde-derive yung asan yung pahinga, di ba? Bagay na bagay talaga siya na pag-usapan ngayon. So, punta tayo sa second question natin. Sabi niya dito, ano daw yung mga ginagawa natin to manage and compensate the negative emotions na nararamdaman natin? Ano? Parang yung mga dala ng question number 1, parang Going deeper tayo. Yung Oo, mabigat, nakakapos nga siya ng yung mga negative mabigat na emotions. nararamdaman natin, paano ba natin dinipil yan?
Sa akin kasi, ato ang weird na to. Kasi sa akin, halimbawa, nararamdaman ko na yung negative emotions na roll up sa aking mga balat. Balat? Yeah, balat talaga. Gusto mo yun. Grabe talaga yung role, Ang ginagawa ko, I look in the mirror. Tapos, nag-usap kami ng sarili ko sa mirror. Parang iisipin ko, halimbawa, I feel sad today. I feel I'm not worthy today. Kakausapin ko siya, tapos sasabihin ko, uy, sabi ng sarili mo, hindi ka daw worthy today. Sa tingin mo, ano kayong cause? Uy, sabi ng sarili mo, sad ka daw. Ano kayong cause? Kinakausap ko siya, tapos nag-introspect ako na ano nga ba yung possible cause ng feeling ko na I'm not worthy, I'm not loved, I'm sad, mga ganon. Tapos doon, naiisip ko yung mga possible ways kung paano ko siya iibahin, kung paano ko siya kukontrahin na nakakatulong siya ng sobra kasi pagka ikaw mag-isa kasi tas nakikita ka ng iba na hindi nila alam ginagawa, parang ang tingin nila sa'yo value. Pero pag ikaw, oo, nakakaano siya, nakaka-save siya talaga ng sanity mo. Na, oo nga, no? Therapeutic. Super therapeutic na hindi naman sa lahat ng oras kailangan mo ng ibang tao na nakakausap. Sometimes, talking to yourself is enough already. Di ba? Parang gano'n. Yes, agree. Kayo guys, Jessa, ikaw, anong ginagawa mo Ako? to manage those negative emotions? Ako kasi, music eh. Music talaga. Basic. Ay, Nice! Yung mga playlist, ganon. Oo. Andiyan yung makikinig ako ng isang album, ganon. Tapos ulit-ulitin ko. Tapos may times din naman, ako mismo yung kumakanta. Singer po siya, guys. Oh, yes! naman pala. Uy, oo, totoo yun. Kumakanta ko minsan. Tapos may time din, dinadaan ko sa pagbabasa. Pagbabasa ng mga comics. Parang ginagawa ko siyang leisure time, leisure activity. Yes. Yes. Tapos at the same time, natututo din ako dun sa mga binabasa ko. Nice. Kasi di ba may mga bagong words din? Yan yung maganda minsan kapag ka nagbabasa ka ng manga. Hindi Yes. lang na-entice yung imagination mo, may mga words ka din na natututunang iba. May nakukuha ka din. May takeaways ka din eh. Ikaw, Love, anong takeaways mo? Ayun, sa akin naman, dati kasi ang ginagawa ko para ma-compensate yung mga negative emotions, pag na-stress ako, pumupunta talaga ako ng mall. Parang nag-aalat ako ng isang araw na pumupunta talaga ako ng mall. Tapos kahit di ako bumibili or something, basta parang nag-stroll lang ako. Tapos pag uwi ko, okay na ako. Pad ako ng mga movie o kaya ng anime. Mag-sign lang, Nagbabasa ako mag-sign ng lang manga. kayo. Para kahit pa paano, Final hindi ko siya namin. masyadong naiisip. Kasi pag naano ko lang siya na iniisip ko lang yung negative na yun, parang lalo lang ako nai-stress. Kaya dinadivert ko na lang sa iba. Nice. And then, Nagawa ko na yung malling na yan kasi medyo mahirap mag-mall wala akong pera. Gusto kong itry, kaso hindi ako papayagan. Okay naman kahit wala akong pera. Sa Manila nagaganyan ako. Sa Manila. Palalig lang, no? Pa-aircon lang. Oo, yun. Ikaw, Jane. Actually, meron akong sa phone, yung mga apps pwede niyong gawa ng folder. Pwede. Parang, bawa, may Google. May nakahati kasi yung ng phone ko, may Google, socials, tas may leisure. So, doon ako nagtatambay sa leisure. So, ang composition ng leisure ko is Spotify, Pinterest, Wattpad. So, yun nga, parang nakakati siya. Tapos kung kayo manga ako, Wattpad. Kasi parang more on, gusto ko parang words sa ako mag-imagine kung ano yung tsura ng ganitong character. Tapos, pag ako ba napunta sa situation na ganun ba gagawin ko, parang gano'n, escape ko na pupunta doon. Tapos yung Pinterest naman, ang use ng Pinterest, nag-journal ako. Yung journaling ko is merong part ng journal notebook ko na people that I am grateful for. So may mga names doon. Sa likod ng names na yun, may nakalagay kung bakit ako thankful sa kanya. So yun, maraming tao. Yung iba hindi ko pa tapos. So yun, parang pag may negative emotions ako, iisipin ko yung may isang tao na nakatulong sa araw ko na yun. Bawa, si Jam, nakatulong sa day ko na yun na may negative akong naramdaman. Pwede kong ilagay dun sa papel na yun na si Jam ay nakatulong ngayon because of her kindness, help, ganon. Ganon ako Ang saya naman nun, no? Tapos, one day mapapadala mo sa kanila isa-isa tapos mababasa nila. Nakaka-touch yun pag gano'n. You never know naman kung sino malay nyo. May movie na gano'n, di ba? To All the Boys ata yun. To all the boys namin. Yes, may pag-plug Tapos sa job. gusto ko naman sana kay Jane na ang lucky nung mga tao na nasa journal mo. Tapos sinabi niya yung name ko. So, ang lucky ko pala. Ang laki mo pala kasi nandun ka. Lucky ko pala. Oo, gano'n. Yes. Mali mo na Ako example naman. na kita, di ba? Dahil baka nandito ka na yun. Oo nga eh.
Pag nakita niya na lang, makikita niya naman yun pag nag-face to face na. Ay, wow. Sa tamang panahon. Yes. Mga 80 na tayo. Ikaw, Ate Gab. Ako, ang ginagawa ko kasi talaga, kahit dati pa, nakikipag-usap ako sa friends. Di ba, ang dami kong circle of friends. Yes. Na ganun, sa school, Yes. di ba? Pansin nyo naman, parang may dalawa akong group sa school, tapos mga HS friends ko. Yan sila yung mga parang kausap ko every time na feeling ko may negative emotions ako or may iba akong nararamdaman. Sobrang laking tulong kung sino man yung support system mo, di ba? Yun din yung sabi sa atin ng professor natin na Yes. parang alamin natin or tingnan natin kung sino yung mga support system natin. Kasi napakahalaga nila talaga. Sila yung tutulong sa'yo kung yung parang malalapitan, gano'n, diba? Sila talaga yun. Netong pandemic, lahat tayo stress na. Ang hirap na natin i-approach yung isa't isa kasi parang sobrang stress na talaga lahat. Parang lahat may kanya-kanya ng ginagawa, gano'n. Kaya parang ang hirap kumausap, gano'n. Kaya ayun, katulad kay Jane, bumalik ako sa pagsusulat kasi yan talaga yung parang nakakasabi ko, parang simula bata Pinaka-release. ako. Simula bata ako. Punong-puno ako ng diary. Minsan kasama ko yan si mama na magsulat dati. Dati nung bata ako. Tapos ngayon parang yun, solo ko na. Parang nadala ko sa pantil ko. Kaya yun, may mga nakatago akong journals. Ganun. Sobrang happy ko lang sa mga ganung bagay. Yes. Ayun. Ang saya naman, no? Grabe ang lalim na ng usapan natin. Punta tayo sa third question. Maganda tong third question. Parang bagay ito sa akin. Sabi niya dito, kailan mo daw pinipigilan yung sarili mo to express the negative emotions and bakit? Hirap parang, Ang okay. hirap ang lalim. Ang bigat. Ang lalim. Ang bigat ng question God. Kailan? Totoo. Kailan nga ba? Parang sa akin kasi parang ewan ko kung ako lang, pero parang nature na kasi yun ng mga lalaki na pinipigilan talaga nila yung mga emotions nila when it Talaga? comes in expressing them. Mahirap, kaya parang ang hirap niyang intindihin. Ewan ko sa akin, although sa akin swerte ako kasi na-express ko yung iba, pero most of it hindi. Parang inaisip ko kasi kung i-express ko siya, oo, parang nasa tamang mood ba ako? Yung person ba na pag-expressan ko na to, okay lang ba sa kanya, di ba ako makakagambala or what not. Pagka in-express ko ba tong emotions ko na to, may matatapakan ba akong tao? Parang, di ba, nakakapag-overthink ka talaga, kaya parang, oo nga, no? Siguro, we just, na lang parang pinipigilan mo express yung negative emotions mo. Kasi Go with the parang- flow ka na lang. Oo, walang release, ang hirap mag-release. Yes. Ikaw, love. Ayun, sa akin naman, parang sa akin kasi parang normal naman na hindi ko masyadong ina-express yung sarili ko. Sa totoo lang, nahihirapan talaga ako i-express yung sarili ko. Kasi parang feel ko mas okay nang i-deal ko siya sa sarili ko lang kasi na yung parang pinapakita ko sa lahat. Lalo na pag sa mga social friends ko, parang gusto ko ako lang lagi. So, pag mag-isa ako, tsaka ko na lang siya nilalabas. Pero pag may mga iba akong kasama, parang ang hirap sabihin. Kahit pa close mo siya, kahit pa family. Oo, totoo yan. Ikaw, Jess. Ako, syempre una kong iisipin kung sino yung pagsasabihan mo. Oo. Yan talaga, kung siya ba yung tao na mapagkakatiwalaan mo. Ayun. Totoo. Trust is important. Ang hirap nun kasi, oo. Isang bagay na dapat isinaalang-alang na una. Kung worth it ba yung paglalabasan mo, makakarinig. Oo, kasi negative emotions di ba? Yes. Pwede kang ma-judge pag in-express mo Yes. Yes, sa exactly. maling tao. Yun. Oo, hindi lang ma-judge, pwede ka pa niyang i-chismis sa iba tapos patay na. Oo. Pero totoo yan. Oo, totoo May yun. na-encounter daw siya. May mga May na-encounter ganun talaga. Ikaw, Jane. Okay. Kailan nga ba? Actually, halata naman, di ba, expressive ako, actually. Yes, yes. Kung mapapansin nyo, pag naiinis ako kay ganyan, naiinis ako sa'yo, ganyan ako. Actually, medyo two-tone. Kahit sinabi ko naiinis ako sa'yo, at the same time, naiinis ako kasi parang love-hate, ganon. Love-hate relationship. Parang ganon. Love friend kita, parang naiinis ako sa'yo kasi ginagawa mo yun. Kasi sabihin ko naiinis ako sa'yo dahil love kita, parang ganon. So yun, Tough love. ayun, tough love ko. Parang ganon. Tough mama yan. Yun. Oy! Ang linis. Yung mga mababa, mga mabibigat talaga. Ang galang ko i-express pa rin kasi ngayon nga, mahirap mag-trust sa isang tao. Pero may mga friends ko is may kanya-kanya namang role
So, parang iba-iba sila yung mga support system ko, iba-iba yung function. So, alam ko kung sino yung pwede kong pagsabihin ng ganitong problema at hindi. Kasi pwedeng may problema rin sila so medyo magbabakal ka na. Ay, hindi pwedeng kasi baka stress din siya sa ganito. So, wag mo na siya. Yun. So, pipiliin mo yung tao. Tapos, pipiliin mo rin kung situation. Yun. Mahalaga yung context. Ikaw, Ate Jam. Saka kasi, ang dami nating dapat i-consider bago tayo maglabas, bago tayo magsabi. Diba? Oo. Kaya nga minsan kapag hindi natin nakokontrol yung sarili natin, nadja-judge na tayo dun lang. Hindi na nakikita Yes. yung iba nating nagagawa, di ba? Kasi yung tao, parang likas sa kanila na kung ano yung mali, yun na yung parang pinaka nakikita talaga nila. Alam mo yun, parang yun yung yun na yung naka-imprinted sa isip oo, nila. totoo. Mas nang mamarka yun Oo, sa kanila. Yun nga, parang ang dami mong ginawang tama, pero yun na yung parang tatatak sa kanila na yun ka. So ako, kailan ko ba pinipigilan? Yun, ganun din, parang depende din sa tao na kausap ko. Kagaya din kay Jay na parang may mga kanya-kanya tayong friends na parang iba-iba sila ng role. Yes. Na, Yes. Kung kay Eugene, comfortable ako. Kay Jane, hindi. Kay Jessa, comfortable ako. Kay hindi. Di ba? Ganun, may ganung feeling tayo na hindi porket, hindi ko na-express kay Jane, yung na-express kong side kay Eugene, ano na ako yun, parang makukonsider na pinaplastic ko na si Jane. Parang, Oo. And we should understand that. Dapat Ganun may pala. level, may level ng ng pagiging comfortable natin Yes. sa isang Oo, person. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na friend. Friends pa rin lahat. Oo, Yes. friends tayo, parang So, ayun guys, meron na lang tayong last 3 minutes for our bonus question. Ito, ano daw yung advice natin, advice natin for our listeners sa pag-manage ng emotions? Let's start with love. Ayun, sa akin, okay lang naman na may time na mag-breakdown ka. Okay lang umiyak. Iiyak mo lang siya kung gusto mo. Tapos after nun, okay na. Gawin mo na yung dapat yung gawin. Hindi naman masamang maging vulnerable paminsan-minsan. Pwede mo din naman siyang ilabas. Pero after, dapat mag-move forward na. Moving forward this Yes. topic. Ikaw, Jane. Yun, nag-live ako sa motto na fall 7 times, stand up 8. Kahit na ilang failure pa yan, ilang negative emotions, ilang sakit pa yan or what, ramdamin mo, i-feel mo lahat. Kailangan mo kasi acknowledge yun para mag-move ka forward. So, mahalaga na kung ano yung dapat mong maramdaman. So, pag masakit, huwag mong pigilan kasi mahirap. Totoo. Ikaw, Jess. So sabi ko na lang allow yourself to feel all emotions. Yes. Wow. Whether good or bad. Parte yan ng buhay natin. Parte yan ng identity natin. Oo. Ikaw, Ate Jam. Ganun din, parang sa mga emotion na kasi yan, na parang dyan natin makikilala yung sarili natin. Dyan tayo mahuhulman ng gusto. Ayun. Kaya okay lang yan, guys. Ayun. So, sa akin ang takeaway ko lang guys, it's okay to feel all these emotions as long as alam mo yung surroundings mo, you know the persons you can talk to na mapagkakatiwalaan. At higit sa lahat, yung kapag na-express mo siya, wala kang natatapakang ibang tao. Kasi, ayun sometimes din sa pag-feel natin ng emotions natin, parang nandun ka sa naniniwala na sometimes your biggest fear contains your largest growth. Na kapag pinipigilan mo siya, nai-hinder niya yung capacity mo to grow. So, express lang. Kaya mo yan, damdabin mo yan. Basta, babangon ka ulit. So, ayun. Grabe, ang ganda ng usapan natin. Pero kulang na tayo sa time. So, ayun guys, that's it for our first episode. Asahan mong babalik kami. And makakasama mo ulit kami sa kwentuhan at tawanan. Kahit iyakan pa yan, andito lang kami. Ito ang Pod Kasama Ka. Kasama ka. Kaya, Thank you. Thank you. Happy Pride. And Thank you, guys. Thank you, guys. Happy Pride. thank you, Happy guys. June 1. Thank you. Yeah.